Ang ebanghelyo sa araw na ito ay tagpo kung saan ipinapakita ang patuloy na paglalakbay ni Jesus mula sa isang lugar patungo sa kabila kung saan sinubok sila ng panahon. Sapagkat sa kanilang paglalakbay ay sinalubong sila ng bagyo. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. "Tigil!" at sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Ang pangyayaring ito sa lawa ay tutulong sa mga alagad na buksan ang kanilang isipan upang naisin na higit pang kilalanin kung sino si Jesus. Narinig natin sa ebanghelyo na ang kanilang paglalakbay ay dahil sa imbitasyon ni Jesus na maglayag patungo sa kabilang ibayo. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. Hindi sila naglalayag bilang mga mananakop ng ibang tao, kundi bilang mga kasamahan ni Jesus. Kapag inalis natin ang mga hangganan o boundaries, halimbawa, kapag tinanggal natin ang ating mga pagkiling, kapag nagtitiwala tayo sa mga tao na bumubuo ng iba pang lahi o tribo o relihiyon, kapag nakipag-ugnayan tayo sa isang ekstranghero o isang refugee, ito ay nagagawa natin dahil sa tulong ni Jesus. Kung saganang atin lamang, hindi natin ito magagawa. Sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus na lubos nating mapapahalagahan ang bawat isa. Ikalawang punto ay ang pagpapatahimik ni Jesus sa bagyo. Sa bahaging ito ay namangha ang kanyang mga alagad at napasabi, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Sa pangyayaring ito na inutusan ni Jesus ang tubig at lawa na maging kalmado, natuklasan ng mga alagad na si Jesus ay hindi lamang basta tao, kundi higit pa. Ang tubig ay sumusunod lamang sa kanilang lumikha, hindi sa salita ng sinuman. Ang Diyos ay Panginoon, ang mga tao ay hindi. Kung walang tulong ng Diyos, ang nararanasan nilang bagyo ay maaaring humantong sa pagkawasak at kamatayan. Ayon sa Katekismo ng Iglesia Katolika,
Ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, kaisa-isa at pambihirang pangyayari ay di nangangahulugan na si Hesukristo ay may bahaging Diyos at may bahaging tao. Hindi rin malabong pagsasanib ng Diyos at ng tao. Siya ay tunay na tao at di mawawala ang tunay niyang pagka-Diyos. Si Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang katotohanan ito ng pananampalataya ay ipinagsanggalang at ipinaliwanag ng Iglesia noong unang mga daang taon laban sa mga herehiya o kamaliang nagtuturo ng huwad na aral. Ang ating tungkulin sa panahon ngayon ay higit pang kilalanin si Jesus at palaguin ang ating pananampalataya upang kung may mga bagyo mang dumating sa ating buhay, alam natin kung sino ang ating tunay na maaasahan at tutugon sa oras ng pangangailangan. Sa paanong paraan kaya makakatulong sa atin ang pagsampalatayang si Jesus ay Diyos na totoo at taong totoo? Una, madali akong makakalapit kay Jesus sapagkat alam kong nauunawaan niya ako bilang tao at ramdam niya ang mga nararamdaman ko. Ikalawa, sa mga unos na dumarating sa aking buhay, nagbibigay siya ng pag-asa na kayang malampasan ng lahat sapagkat higit siyang makapangyarihan, higit sa ano pang unos at sa kahit kanino man. At ang ikatlo, inaanyayahan ako ni Jesus na maging bukas sa pakikipag-ugnayan sa lahat sapagkat kung siyang Diyos ay nakipamuhay kasama natin na walang pinipili, tayo pa kayang kanyang tagasunod ang hindi susunod sa yapak niya.